reverence to the Word of God. Okay, ating pong buksan ang ating mga Biblia in the book of Psalms. Aklat ng mga awit, 78. 78. Okay, Psalm 78. 78. Bakit? Ayun daw. Meron pa pala. Natago mo kasi. Kanya nakita sa Amen. Amen. At ating pong basahin sa talatang 38 38. hanggang verse number 39. Amen. Okay, so tayo pong lahat ay magbabasa. 78 at 38. Sabay-sabay at malakas. Amen. Okay. Sa gawing likuran. Handa na po ba kayo? Okay. So let us read 38 and 39 begin. But he, being full of compassion, forgave their iniquity and destroyed them not. Yet many a time turned he his anger away, and did not stir up all his wrath. For he remembered that they were but a flesh, a wind that passeth away, and cometh not again. So tayo pong lahat ay umuko at pumikit. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Ama na kami po ay muling nakatatayo sa luklukan ng inyong pong banal na paanan. At aming pong patuloy na hinihiling ang kapatawaran ng aming mga pagkukulang, pagkakamali at mga pagkakasala na nagagawa sa inyong harapan, Panginoon. At aming pong dalangin ang banal na Espiritu, ang siyang aming magiging tagapagturo at ang pangangaral ng inyong pong mga salita ay magdulot sa amin ng kalakasan, kainitan, kasigasigan sa inyong gawain, at higit sa lahat ay maging kagamit-gamit sa inyong ubasan, Panginoon. At minsan papagpalain niyo po ang inyong pong mga salita na may papangaral ngayong umaga at gamitin niyo po ang inyong abang alipin na walang kabuluhan at kayo lamang ang magpakahayag sa aming kalagitnaan. At ang katagumpayan ay aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. So, good morning po sa inyong lahat. Good morning. Kinakagalak kong muli na kayo ay aking makadaupang palad. No? At sa biyaya ng ating Panginoon ay tayo magsama-sama, sasamba sa Espiritu at katotohanan. So this morning ay ako inyong mapapansin from the start ay puro book of Psalms ang ating nagiging aklat na mensahe. So, mula sa ating morning devotion before Sunday school at maging sa ating worship, doon sa naibigay ng kapatiran, na hamon, siya na nasa tahanan ng Diyos ay magniningning. Amen? Yung mga Kristiyano ngayon ay mga maniningning. Amen? Nagniningningan ng kagandahan, ng kagupuhan, ng mga tatay at ang mga bata. Amen? Amen. Talagang lugar na kung saan dapat ay naroon ka, magiging mabunga. And I pray na this morning, sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita ay makagawa sa ating buhay na may kapangyarihan. So, ating pong nabasa mga talata from 38 and 39 ay makikita po natin ang storya, itong chapter 78, storya ng Diyos at ang kanyang pagkagalit, sa pagsuway ng kanyang mga anak. At sabi dyan sa 38,
But he, being full of compassion, forgave their iniquity and destroyed them not. Yet many a time turned he his anger away, and did not stir up all his wrath. For he remembered that they were but flesh, a wind that passeth away, and cometh not again. So kaya ang galit ay hindi talaga pinatatagal. Amen? So kung yan ay lumipas na ng isang araw, no, hindi na dapat abutin pa o lubugan ng paglubog ng araw. No? Hindi dapat pinatatagal. Yan ay dapat tulad ng isang hangin na pag dumaan ay tapos na. No? Hindi na muling binabalikan. Hindi na muling inuungkat, no, ang nakaraan. So, pero minsan ay aking naiisip habang aking pinagbubulay-bulayan ng mga talatang ito, na bilang isang Pilipino ay hindi ganon ang ating nakamulatan. No, na asal at pag-uugali. Dahil pagka nagalit ka sa isang tao, ay yun ay buhay mo na. Dadalhin mo. Nakatanim. No? So, nakatanim. Para bang hindi mabunot-bunot na sama ng loob, galit, no? Pagtatampo, tampo, at least pa lumilipas. Pero yung galit ay talagang inaabot ng taon, no? Hanggang sa abutan na ng iyong kamatayan, no? Nakakalungkot. Kasi tayo mga Pilipino, talagang ma-pride tayo eh. No? Yun ang katotohanan. Ang mga Pinoy mapa-pride, no? Kaya bilib ako nung ako'y napunta ng Italia. Ngayon nagtatalo kayo, mamaya kinakausap ka na ulit. Bakit? Hindi sila nagtatanim ng sama ng loob. No? Hindi tulad natin. Maging ang mga Chinese, ganun yata mga Asians eh. Mga Chinese pagkagalit sa kapwa nila Chinese, ganun din, hindi nagbabatian hanggang sa mamatay. No? So matindi. Hindi ko alam kung anong meron ng mga Asyano. No? So bagaman tayong mga taong palangiti, no? Talagang parang walang problema, pero ang buhay natin eh, hindi talaga ganun eh. Para tayong mga maskara ng takip ng sinilayan. Alam niyo ba yun? Ang lalalim naman ng takip ng sinilayan. Parang yung teatro noon, di ba, ang sinihan nun, mayroong kortina eh. Di ba, nabutan niya, bumubukas, sumasok. So, takip ng tabing ba yun? Pelikulang tabing. Pelikulang tabing. Pinilagang tabing. Galing talaga eh. May maskarang umiiyak, may maskarang nakangiti. Bakit? Kasi ang buhay nila eh, parang ganon, maskara. Kahit nakangiti, pero sa loob ay nagingit-ngit. Maraming dinaramdam. At ngayong umaga ay ating pag-aaralan ay may pamagat na God's compassion must be our compassion. God's compassion must be our compassion. So as I said before, bilang mga mananampalataya, no, kung ano yung ginagawa ng ating leader, ano ang ginagawa ng ating Panginoon, ang siya dapat nating gawin, ang siya dapat nating tularan. Amen? Amen. That's why they called Christians, just because of Christ. They are followers of Christ. Amen? So, at kung merong hindi ginagawa ang ating Panginoong Jesus, ay hindi rin natin dapat gawin. Amen? Amen. So, at kung ano yung kanyang passion, ay dapat din nating maging passion. Kung ano yung kanyang gusto, ay hindi na nating maging gusto. At kung ano yung kanyang hindi nais at ayaw, yun naman din dapat ang ating maging kaayawan, no? At layuan. Okay. So, since ang ating buwan na ito ay nasa mission emphasis po tayo, no? Ang ating papaksayin ay soul winning, no? Soul winning. O evangelism, no? So, alam natin na ang pag-aaral ng kaluluwa ay napakahalaga, right? So, dahil ito yung dapat maging passion. Yan, passion. Yan, sabihin nyo nga, passion. Passion. Yan. So, mga kids, kayo nga, passion. Yan. Parang kulang
Passion. Passion. Okay. So, yun dapat ang ating maging hilig. Yun dapat ang ating makagawian. No? Okay. So, human compassion, there are two kinds of compassion. Human compassion and God's compassion. So, pag sinabing human compassion, no, ay may limitation. No? May limitation, may hangganan, may boundaries. Pero pag-uusapan ng biblical compassion, which is God compassion, ito ay walang boundary. No? Pag-uusapan ng habag ng Diyos. As we read before in Psalms 78, verse 38, but He, being full of compassion, forgave their iniquity. No? Kaya alam nyo, ang pwede lang makagawa natin, mga Kristiyano No? Kristiyano lang. Ang unbeliever, normal. Gaya ng sabi ko, nung ako'y wala pa sa Panginoon, nakasanayan ko na pag inis, galit ako sa tao, hindi ko pakikitaan na maganda. No? Kung ano yung nararamdaman ko, yun ang ipakikita ko sa Kanya. But then, no, nung aking nakilala ang Panginoon, ako'y iniligtas mula sa kapahamakan ng impyerno, no? At aking napag-aralan mula sa kanyang salita, na ang Kristiyano ay binago sa kanyang lumang pagkatao. So, as I said before, human compassion. Bilang tao, meron akong nadadamang habag. No? Pero doon sa habag na yon ay limitado. Bakit? Kasi pag sinabing compassion, no, naawa ka sa isang tao, no, at palaging pumapasok sa iyong isipan, kawawa yung tao na yun. Diba? Meron kayo nakita na parang naghihirap, meron kayo nakita may taong may sakit, meron kayo nakita kamag-anak na nakararanas ng matinding suliranin sa buhay, nagkakaroon ka ng compassion. Ikaw ay nahabag, ikaw ay naawa. No? At yun ay iyong palaging iniisip. No? Pero alam niyo, ang tunay na compassion ay tinuturo ng Biblia. No? Itong God's compassion, na ikaw ay naawa sa isang tao, no? At gumawa ka ng paraan. Ayan. So, ibig sabihin ay hindi lang sa isipan, kundi ito'y iyong inaksyonan. So, nakita niyo ang kaibahan ng human compassion sa God's compassion? So, ang Diyos ay pag nagpatawad, hindi na niya binabalikan. No? At ang according to verse number 38, dapat ay nilupig na sila ng Panginoon, pinatay na sila ng Panginoon sa kanilang kasamaan, sa kanilang masamang paggawa. No? Ngunit sabi ng Panginoon, dahil siya'y puno ng habag, ay pinatawad ang kanilang mga kasalanan at hindi sila mga namatay o nawasak, nasira. No? So, at maraming pagkakataon, sabi niya, and many a time, turned He His anger away. So, maraming pagkakataon na ang Diyos ay gusto ka nang paluin, gusto ka nang pauwiin, but because He is full of compassion, sabi diyan, maraming pagkakataon na pinatatawad niya tayo sa ating mga pagkakamali. So, number 1, forgiveness. Okay. So, number 1, God's compassion with forgiveness. God's compassion with forgiveness. So, makikita natin na hindi lang isang beses, hindi lang 2 beses, hindi lang 3 beses, o marami pang pagkakataon ng kanyang mga anak ay pinatatawad sa kabila ng kanyang paulit-ulit na pagkakamali. No? So, pwede palang mangyari yun. Katulad ng isang anak, na hindi mo lang isang beses sinasabihan, hindi lang 2 beses, 3 beses, o marami pang beses, but still, he is your son. No? So, that is compassion. No? Dahil siya ay anak mo, dahil siya ay kabilang sa pamilya. No? That's why, minsan ay gusto mo nang bumigay, gusto mo na siyang paluin,
But many times, you spare them. You spare your son, your daughter. Wag na lang. So that is, sabi ko nga, God's compassion with forgiveness. At pag siya'y pinatawad mo na, hindi mo na titingnan yung mga maling ginawa niya, but you need to learn something from your faults. No? Kinakailangan matuto ka sa iyong pagkakamali. Amen? Amen. So, ang pinakamahirap yung ikaw ay nagkamali na, hindi mo pa naitama. That's why, minsan ang mga anak natin ay umaabot na sila ay napapalo, nadidisiplina, no? Dahil sa ating pagmamahal sa kanila. Pero hindi dahil sa galit ka, kundi kailangan niyang matuto. Amen. Amen? Right. At gano'n ang binabanggit ng ating binasa na ang Panginoon ay sa kanyang habag ay naroroon ang biyaya na patawarin tayo. So, the psalmist Numbers, God's blessing to Israel. So, makikita natin na kanyang binibilang ang hindi mabilang na mga pagpapala na naranasan ng Israel sa kamay ng ating Diyos. So, Israel was delivered from slavery. No? Alam naman natin saan sila galing. At kung titingnan yung kanilang pinanggalingan, hindi maganda. Dahil sila yung mga alipin. At sa isang alipin, walang bagay na ituring na maganda. Kung kaya't pinahihirapan sila ni Paraon. No? Pagka sila'y tatamad-tamad, siyempre, mas lalo silang pahihirapan sa trabaho. So, yun lang ang kanilang benepisyo, parang alilang kanin. Kung ilang kayo sa pamilya, yun lang ang bibigay sa iyo para sapatan ang pangangailangan ng iyong pamilya. So, walang pribilehyo, walang excess o tinatawag na walang incentives, no? Wala kang bonus, wala kang anumang privilege na pwede mong matanggap. Basta, no work, no pay. No? So, ganun ang kalagayan ng slavery. Wala kang privileges. At nakita natin na hinango ng Diyos ang Israel sa kamay ni Parao. At hindi madali na sila ikuhanin, agawin, no? At alam nyo, naagaw lang sila sa pamamagitan ng dahilan ng salitang pagsamba. Diba? So, let us worship our God. So, payagan mo kami na sambahin namin ang aming Diyos. At alam nyo, kung ang tao ay hindi makararating sa church, no, hindi sila matuturuan ng mabuting balita, ay mananatili sila sa kalagayan ng pagiging slaves. Pagiging bihag. No? At sa pagiging bihag, ay wala ka na i-enjoy. Maliban sa mga material blessings. No? Na natatanggap mo, pinansyal, o whatever na anumang magandang balita. But then, no, kung sila ay matuturuan ng gospel, dun lang mapupunan yung kanilang emptiness, yung kanilang kakulangan sa buhay. Dahil alam natin na ang Diyos ang nagbibigay. At alam nyo kung para ang isang tao ay maging ma-acquit sa tinatawag na pagiging guilty, no? Kinakailangan niyang maranasan ang kapatawaran ng Diyos. Amen. Right? So kasi kung alam mong meron kang nagawang mali, no? At yung nagawan mong pagkakamali ay hindi ka pinatatawad, bit-bit mo eh. Dala-dala mo. Na lagi mong naaalala na inaragabyado mo yung tao. No? Pero kung yung tao ay magsasabi sa iyo ay wala na, kinalimutan ko na yun. Matagal na panahon na. No? So, then, doon pa lang niya madadama yung pagiging malaya. No? Doon lang niya madadama yung tinatawag na kagalakan. No? At alam niyo, ang tao na hindi niya na uunawa na siya pinatawad ng Diyos, no? Hindi niya madadama ang kagalakan na ginawa ng Panginoon na pagpapatawad. That's why we need to tell the good news. We need to tell about the gospel.
At ito yung mga mensahe ng mga awitin kanina. Mula pa sa congregational singing, send the light, bring them in, di ba? Hanggang sa huling awitin ng mga tatay, wonderful grace of Jesus. Amen? Amen. So ito'y tumutukoy sa kapatawaran ng ating banal na Diyos sa atin ng mga tao na makasalanan. At alam nyo, nung ikaw ay pinatawad, doon mo nakita yung himala na ginawa ng Diyos sa buhay mo. No? At kung aking babalikan ang aking buhay, no, bagaman hindi naman ako lapastangan na anak, no, ay kung ako pala ay hindi nadatnan ng mabuting balita o naturuan, marahil ako'y nandun na sa impyerno. No? Doon ay walang hanggang kaparusahan, walang hanggang apoy, walang hanggang paghihirap. No? At salamat doon sa nagbahagi sa akin na pinatawad na pala ako ng ating Panginoon as well as you. All of us, tayo pinatawad. Kaya yung kapatawaran na ginawa ng Diyos sa ating buhay, ito ang magbibigay sa atin ng awitin sa ating mga puso. Amen? Amen. Ito ang magbibigay sa atin ng himig sa ating mga damdamin. No? Kaya ang isang taong naligtas, andoon yung galak eh. Nandoon yung tinatawag na pagpapasalamat. Gratitude. Yan. Yung gratitude ay hindi mo ito kayang bayaran ng material, salapi. No? So nananatiling utang. Pero alam niyo ang Panginoon, doon sa kapatawaran na kanyang iginawad sa atin, no? It is because of His compassion. Kasi kung walang compassion, walang forgiveness. Right? Nasubukan mo na bang isipin na yung wala ka na dadamang habag, pero pinatawad mo siya? No? Alam niyo ang kahulugan nun? O, pinatatawad na kita. Pero, hindi ko kakalimutan ginawa. Walang compassion doon. No? Forgiveness, pero hindi tunay na forgiveness. At yan ang ibinibigay ng tao pansamantala. Kaya magkaiba yung human compassion sa God's compassion. Dahil pag sinabing compassion, no? Kaya mo siya pinatawad dahil naawa ka. No? Nahamag ka sa Kanya at may ginawa ka. Hindi ka lang naawa, kundi pinatawad mo siya. Amen? At ang salitang pagpapatawad, hindi madali. Tama? Magagawa lang yan ng isang genuine Christian. Magagawa lang yan ng isang born-again Christian. Magagawa lang yan ng isang malagong Christian. Diba? Like a cedar trees. Diba? Cedar trees, palm tree. Habang tumatagal, ibig sabihin, nagmamatured ka. Alam niyo, salitang matured, unti-unti mong natututunan. Kasi pag hindi ka nagmamature, wala ka natututunan. That is vice versa. Kung nag-grow ka, no, dun mo nauunawaan na ito pala ang dapat, ito pala ang dapat kong gawin, ito pala ang kalooban ng Diyos. Pero kung ikaw hindi malagong Kristiyano, hindi mo magagawa yung tinatawag na salitang forgiveness. Na ginawa naman din sa iyo ng Panginoon, na naranasan mo ito sa iyong buhay, pero pag iyong babalikan, iyong makikita ang mukha ng taong ito, ay bumabalik muli. At yun ang gusto ni Satanas. Ibalik ang luma mong pagkatao. Your old nature. No? Kaya hindi pa tayo nakakatakas sa ating lumang pagkatao eh. No? Wala pa tayo sa perfect body. That's why we need the Word of God. We need to grow in the Word of God. Amen. Kailangan natin lumago, pare-parehas. Dahil wala kang mararating, wala tayong mararating pag hindi tayo lumago. Parang bata, nananatiling sanggol, nananatiling pangko-pangko. No? Hawak, laging pinadedede. No? So parang kailan lang, si Linmel, gano'n. Pero ngayon ay
tumatakbo na, lumalakad. No? Nauutusan na, tapon mo to. May pakinabang na eh. At alam nyo, ang isang taong nagmamature, malaking pakinabang. Diba? Sabi doon, sa devotion kanina, sa iyong old age, hindi lang edad ang pinag-uusapan, kundi sa paglipas ng panahon, lumalago ka. Kasi yung lumilipas ang panahon na walang nangyayari sa buhay mo. In their old age, no, they will be fruitful. Sabi doon, magiging mabunga. Ba? Kung kailan tumanda, tsaka naging mabunga. Baligtad sa salita ng Diyos eh. Kung kailan tumanda, di ba? Tsaka naging kapaki-pakinaban. Bakit nag-matured eh? Pangit naman kung kailang tumanda ka, tsaka ka nagkaganyan. Di ba? Pangit naman yun. Paurong, tandang paurong. Tumandang paurong. At ayaw natin. No? Ayaw natin ang tumatandang paurong. Gusto natin pasulong. Amen? Amen. Okay, so God's compassion with forgiveness. So number 2. God's compassion has a grace to give. God's compassion has a grace to give. No? Ang pagkakaroon ng habag na maka-Diyos ay handang magbigay ng biyaya. No? Grace to give. Okay. So, He, being full of compassion, forgave their iniquity. According to verse number 38. Consider the compassion of Christ. No? So, yung compassion, kung bakit ito itinuturo ng Biblia, ng salita ng Diyos, para ma-adapt natin ano talaga yung meaning ng compassion sa meaning ng mundo na compassion. So, it is always not the same. Kahit na magkamukha yan, pero magkaiba ng kahulugan. No? Magkaiba ng aplikasyon. Ibang mundo, lagi niyang sinasabi na ba't kita uunahin? Ako muna. Pero ang salita ng Diyos, ikaw muna, bago ako. Kaya mahirap maintindihan talaga ang salita ng Diyos eh. Ang mundo, pakabig. Pero pag ang tao ay nasa Panginoon, hindi pakabig, pabigay na. No? Baligtad. Kaya nga hindi tayo maunawaan ng mundo pagka tayo nasa kalooban ng Diyos eh. Ha? Ikaw ba yan? Nagcha-church ka na pala, ang ganda ng bihis mo. Kala ko pastor ka na eh. Diba? Minsan napagkakamalang ka na pastor. Pastor po ba kayo? Sa church, madalas akong magkakaroon ng inter-church fellowship. Kami maimbitahan sa isang anniversary, no? Dadalo ng isang gawain o conference na madalas. Bible student po ba kayo? No? Pastor po ba kayo? Kasi kung anong bihis ng pastor eh, parang bihis na rin namin eh. Ay, nagkakalayo pa, mas mukha kayong pastor sa akin eh. Tingnan yung damit nyo. Di ba? Yung mga men natin, amen? Amen. Kaya mahalaga kung sino yung leader nyo, dapat ganun din kayo. At kung ganun ang Panginoon natin, gayahin natin siya, amen? Amen. Amen. Okay. So, alam naman natin yung biyaya na ipinagkaloob ng Diyos. No? Dahil sa kanyang habag ay naranasan natin yung kanyang masaganang biyaya. Hindi kaunting biyaya, kundi masaganang biyaya. Parang birthday yan, di ba? Pag mag-birthday ka, at kung meron lang naman din blessing, gusto mo yung masaya lahat. Amen? Hindi mo natitiparin. Bakit? Minsanan lang yan sa isang taon eh. Kaya huwag kayong mawawala next week. Meron tayong bulalo. Amen? Amen? Amen. Parang ayaw niya yata. Ayaw yata ng may birthday. Paris, no? Okay. So gusto natin yung nag-uumapaw sa biyaya, no? Parang sa yung salitang ubos biyaya. Di ba? Bakit? Full blast. Andun talaga ang pagsuporta. At alam nyo, nung naligtas tayo, doon lang tayo naging generous. Alam nyo ba yan? Bakit? Dahil sa biyaya ng Diyos. Na ito palang aking ibibigay, ay mas higit yung binigay ng Diyos. Yan ang lagi ninyo titingnan. Mas higit yung ibinigay ng Diyos sa ibinigay ko.
Lagi mong titingnan yun, kukompare mo lagi. Ano bang binigay sa akin ng Diyos? Para kung ano binigay niya, yun ang susukli ko. Di ba usually ganun naman? Ang mentality natin, kung ano binigay niya, susuklihan ko. Pero alam niyo, pag ginawa niyo sa Diyos yan, magiging malago kang Kristiyano. Bakit? You cannot outgive God. Right. Hindi mo mahihigitan. Sabi nga ng pastor, kung ikaw ay nagbigay ng isang kutsara, bibigyan ka ng Diyos ng isang sandok. Kung nagbigay ka ng isang sandok, bibigyan ka ng isang pala. Kung magbigay ka ng isang pala, bibigyan ka ng isang karmatela. At pag nagbigay ng isang karmatela, bibigyan ka ng Diyos isang dump truck. Anong karma? Hanggang sa matabunan ka na. Oh. Yan. Hanggang sa matabunan ka na. Anong sabi ng Malakay? No? Nabubuksan ko ang bintana ng dungawan ng langit at iuhulog ang pagpapala na wala ka ng kalalagyan. Ano yun? Natabunan ka na ng maraming blessing. Sino ayaw ng blessing? Di ba lahat tayo gusto natin blessing? Amen? Bakit? Biyaya yun eh. That is God compassion. May pagtanong pa eh. That is God compassion. And He has a grace to give. So gano'n naman din tayo ng mga mananampalataya, no? Na hindi natin matutumbasan. Minsan nga, iniisip ko na yung mapabilang sa mga ligtas, mapabilang sa church, mapabilang sa mga miyembro, no? Hindi ko lubos maisip na nandun ako. Isang araw naisip ko na lang, member na ako dun sa isang church. No? Bakit? Ganito pala ang mga ligtas. Ang saya, pag nagsasama-sama. Diba? Sunday na naman. Gusto ko, bukas ay Sunday ulit. Puro Sunday na lang. Wala nang mag-work. Dito na lang tayo sa paanan ng Panginoon. Sasamba. Amen? Amen. Sana. Naalala ko nung nag-shopper napatalo ng isang nanay. Yay! Kala ko ano yung pala walang pasok. Walang trabaho. No? Bakit? Kasi na-enjoy niya pag walang pasok. Ganon din ang Kristiyano. Pag nasa gawain ng Diyos, na-enjoy niya. Amen? Hindi yung naku, Sunday na naman, nakakatamad. Diba? Ako, ayan na naman. Giving na naman, mababawasan na naman ang pera ko. Diba? So, minsan, imbis na maging grace, maging biyaya, nagiging burden. No? Parang nabibigatan. So, ang isang tunay na ligtas, masaya siya. Amen? Amen. Bakit? Bukas, araw ng Panginoon, maaga tayo. Amen? Hindi yung gayak na ang pagdating ng church parang patapos na Di ba? Dapat yung excited ka. Yung darating ka raw ng 15 minutes earlier, considered late. Bakit? Ang isang excited, no? Bago pa lumipas ang isang oras, nandun ka na. Bakit? Kasi ang in love na tao, talagang hindi niya pag-iintayin yung special sa buhay niya, di ba? Taong special sa buhay niya. Di baling siya ang mali, wag lang ako. Di ba? Bakit? Dapat ganun din tayo sa Panginoon. No? Mapagbiyaya. Puno ng biyaya. No? So alam natin yung, i-consider natin yung Christ compassion. Di ba? Alam natin ang Christ compassion. Sa kanyang, di ba nakita niya yung multitude of people? Di ba nagdalang habag siya? At doon sa kanyang pagdadalang habag, hindi natapos nung kawawa sila, nagugutom, may iba, nagkukulaps na, kasusunod sa akin. So, sabi ng Panginoon, paupuin mo sila, pakakainin natin sila. Ha? Wala naman pera ang church Israani, may pera ba ang church? Meron. Kakain sila. 5,000. Naku, ang dami na ko. Paupuin mo sila. Saan kukuha ang Panginoon? No? Nagtanong na nga si Philip Panginoon yung susweldahin ko sa isang buwan, kulang pa pakain dyan sa 5,000 mga tao O ito, meron dito, ayun, si Brandon may baon na 2 isda, 5 tinapay. May itlog. Ano naman yan, sa kanya kulang pa yan. Diba? So, sabi ng Panginoon, dalhin nyo sa akin. Yeah? So, yun ang kagandahan Kahit na yan ay tuyo lang, kahit na yan ay kamatis na may bagong lang, no? Pag yan ay pinag-pray mo, masarap yan. Amen?
Talat-talat na. Kaya sabi ng Panginoon, dalhin nyo sa akin. Bakit? Kasi mahalaga na kahit maliit yan, kahit kakaunti yan, ipagpasalamat mo sa Diyos. Amen. At hindi mo alam kung anong ibabalik sa iyo ng panalangin na yan. Yung panglasa mo doon sa sinausaw na tuyo sa kamatis, higit pa ang andox lechon. Diba? Ang lasa niya. Diba? Ewan ko ba, iba ang pagkain na naipag-pray. Hindi niyo ba napansin? Mas masarap eh. Noon, nabubusog lang sa atin, mata. No? Nung hindi pa natin kilala pa, naku, sarap no, kailangan ako mauna. Diba? Sa handaan, ganun eh. Nakangiti ka pag iikot ka sa lamesa eh. Ito na. Oh. Pero ngayon, hindi eh. Hindi ka makadampot hanggat hindi mo pinagpe-pray. Amen? At pagka naipag-pray mo na, doon nag-uumapaw ang yung kagalakan. Sugo. No? Talaga naman. Sabaw pa lang, ulam na. Ulam na. Parang gutom na si Pastor. Ako yata ang kumukuloan dyan. Okay. So, tuloy natin. So, alam naman natin, nung pinakain ng Panginoon, dahil siya'y nahabag, no? At doon sa kanyang habag, pinakain ng 5,000 kaluluwa, 5,000 mga tao. No? Ganon din. No? Jesus had compassion on 2 blind men. Alam niyo ba yung story na yan? Na yung 2 lalaki na bulag ay muling ibinalik ng Panginoon yung kanilang mga paningin. Yan ay nakalagay sa Matthew 20 verse 34. Take note na lang. No? So, ikaw ay dating walang makita, lagi kang nasa dilim, pero nung nakilala mo ang Panginoon, naibalik muli, nai-restore yung liwanag, yung ganda ng buhay, yung kahulugan ng buhay. Amen? Ngayong kilala mo na si Kristo, may patutunguhan na ang yung direksyon. Amen? Noon wala, nasa kawalan. Patay kung patay. Pero hindi natin alam naghihintay pala talagang patay, impyerno. No? Impyerno ka. So, ganun din. Nung binuhay muli ng Panginoon yung anak ng isang balo, diba? Sa Luke 7, verse 13 and 14 yata yun, binuhay muli ng Panginoon yung kanyang anak. Anong ibig sabihin niya? Na ang biyaya ng Diyos, yung mga bagay na imposible, mangyayari. Amen? Na minsan magtataka kayo, kakaunti tayo, pero na-accomplish natin sa biyaya ng Lord. Na itataguyod natin ang gawain. Amen? Kaya wala talaga sa bilang Nasa mga dekalidad na Kristiyano. Amen? Parang hindi kayo kumbinsido Amen. Mga Kristiyanong talagang hindi matatawaran ang kanilang paglilingkod. Bigay todo para sa Panginoon. Ayan. No? Pagka mga men ay na-bless kayo, glory to God. No? Amen. Wag sa amin ang glory. Ang gagaling, baka uurin kami. No? Mabalo kayo rin. No? So, glory to God. Amen. Pag umaawit kayo, dito ang napaparangalan, dapat ang Panginoon. Amen? Ang galing ng mga men. Thanks God. May mga men na handang umawit para sa ating buhay na Diyos. Amen? Amen. Okay. So, remember the compassionate Christ on the cross. He forgave those who cursed and crucified Him. So, maging yung nagpapako mismo sa ating Panginoon, pinatawad niya No? Bakit? Andun ang biyaya. Kaya alam nyo, sa taong mapagpatawad, nasa kanya yung biyaya ng Diyos. Amen. Pero yung taong nagkikimkim, ng tinatawag na sama ng loob, wala ang biyaya ng Diyos. Limited. No? Limited. Bakit? Ang isang taong marunong magpatawad, pinalalaya ng Diyos sa lahat. Hindi ko alam kung ano ang inyong nakaraan. Hindi ko alam kung ano ang inyong buhay. So, gano'n naman din ako. May nakaraan din ako. Na kahirap magpatawad. No? Kahirap mahabag sa isang tao. Kasi pag galit ka sa isang tao, gusto mo magdusa ka. Diba? Maghirap ka. Gumapang ka sa lusak. Diba? Ganyan
Hanggat hindi mo nakikita na duguan, halos mamatay na, no? Pero alam niyo, sabi ng Panginoon, no? Pagka nakita mo ang isang tao ay nakararanas ng hirap at pinagtawanan mo, humalakak ka, sa'yo dadali ng Diyos yung nararanasan ng taong yun. Nasa Bible yun. Yes, it's true. So, he forgave a repentant thief during his last moment. So, kaya ang Panginoon nakuha niyang magpatawad at bigyan ng biyaya yung mga tao o bigyan ng pagkakataon ng mga tao na handang magsisi, handang manampalataya sa Kanya. Kasi wala tayong magagawa amen? Amen. Pero alam nyo, sa simpleng pagtitiwala sa Diyos, siya ang gagawa, hindi na ikaw. That is the grace of God. Okay, number 3. Panghuli. Are you still awake? Amen. So, silimwel lang ang tulog. Ayan yung silimwel. Number 3. Not only God's compassion with forgiveness. Number 2, God's compassion has a grace to give. And number 3, God's compassion with a great understanding. So, isa sa pinakamaganda, no? God's compassion with a great understanding. No? Ang habag, pagkakaroon ng habag na makadiyos, ay may dakilang kaunawaan. So, bakit kaya? So, in verse number 39, balikan natin ang Psalms. In verse 39, for he remembered that they were but flesh, a wind that passeth away and cometh not again. At kanyang naalala, sapagkat sila'y mga laman o nasa laman, gaya ng hangin, no, na nawawala, dumadaan at nawawala, at hindi na bumabalik. So, God's compassion with a great understanding. So, God understands our weakness. So, alam ng Panginoon na kailanman ay hindi naging mas higit ang nilalang sa lumalang. Amen? Amen. And we, as His people, and we as Christian, no, being born again, sabi diyan, alam niya na may limitation tayo. Alam niya na may hangganan ang ating kakayanan. No? Kaya ang Panginoon, no, nakita niya na tayo nasa laman, alam niya, nauunawaan niya ang ating kalagayan sa buhay. Kung ikaw may napag-iisahan, kung ikaw may halos niyuyurakan ng iyong pagkatao, hayaan natin ipagpasa Diyos natin. Bakit? Ang Panginoon siyang judge of all the earth, no? Lalo na't anak kanya. Hindi siya papayag. Kung ang anak mo ay nakita mong binubuli sa labas, imposible na wala kang gagawin sa mga bumubuli sa kanya, matanda o bata. Sasawayin mo, pagagalitan mo Hindi lang O ikaw, tanda-tanda mo na, anak ko, lit-lit, pinapatulan mo. No, di ba? May gagawin ka Bakit? Alam mo na hindi makakapiyok yung bata In behalf ng bata, sino ang tatayo? Di ba ikaw na magulang? At ganoon din sa Panginoon. Alam ng Panginoon na may limitasyon. Hindi natin kaya. No? Hindi natin na mapagtatagumpayan. But then, the Lord will stand before us. Dahil alam niya na kailangan natin siya. Alam niya na siya lang ang ating tanggulan. Siya ang ating fortress. Amen? Siya ang ating muog. Siya ang ating bato. No? Compassion makes redemption possible. Kaya salamat. No? Na naunawaan mo ang mabuting balita. Salamat. Naunawaan mo. Nabuksan ang iyong isipan, ang iyong mga mata, no? Sa salita ng Diyos. Kasi kung hindi natin bubuksan ang ating mga mata, no? Sabi nga, may mga taong nakadilat pero tulog. Alam niyo ba yun? Dilat pero tulog.
may mga taong nandyan. Tulog pero gisingan di ba? So, may mga taong nandyan, physically present, but mentally absent. Di ba kahirap niya? Minsan anak ko nakatulala ako sa bahay nakatingin ako sa isang bagay na wala namang saysay. Papa, diba? So alam niyo, Kaya sinasabi So, na ganun isip din. ang walang isip. Malalim. kaya salamat na tayo nagising sa katotohanan. Amen? Amen. Salamat may Biblia. Salamat may nagturo sa akin. Salamat sa church na ito. Salamat sa doktrina at aral ng church na ito. Kasi kung di ako naaralan mula sa salita ng Diyos, ano ako ngayon? No? Nasaan na ako ngayon kaya? Baka nandun pa rin tayo sa sanlibutan. No? Kaya salamat. Doon pa lang lumalawak yung ating kaunawaan sa salita ng Diyos. Diba? Anong sabi ni David na yung kaunawaan niya para bang mas higit pa siya doon sa mga tagapagturo, sa mga teachers, di ba? Sabi ni David, siya yung merong mas malawak na kaunawaan, kaalaman sa kanyang mga tagapagturo. At ganoon din ang mga Kristiyano. It doesn't mean na pangungunahan nyo ang leader. It doesn't mean na dahil marunong kayo, dahil alam nyo kayo ng mangunguna. So, hindi. So, yan ay gagamitin mo, no? Sa iyong buhay bilang isang Kristiyano. No? At alam natin na minsan may mga miyembro mas marunong pa sa pastor. No? May mga miyembro na hindi naturuan paano magpasakop sa salita ng Diyos. At maraming mga churches ngayon, at Baptist din, katulad natin, na nawawala, nawawasak, dahil sa mga merong spirit ng leadership. No? So kung tinatawag ka ng Panginoon, mag-Bible school ka. No? At pag-graduate mo, no? Magpa-send out ka. Walang problema, di ba? Mas gusto nga ng pastor yan, merong isa-send out O sige, lumabas ka na. No? At masikip na tayo dito. Di ba? So ilalagay ka sa isang lugar na magtuturo ka. O doon, walang aagaw sa iyo. No? Pero alam natin, ang ministry ng Lord ang naglalagay ang Panginoon. Amen? Hindi tayo ang naglalagay ng sarili natin. Sabi nga, hindi tayo nagtatayo ng sarili nating upuan. So, minsan magugulat ka na lang sa ministry, no? Na minsan ito lang ang alam mo, minsan yan lang ang memory verse mo, minsan ito lang ang kakayanan mo, but then, paglipas ng panahon, magugulat ka na lang. Leader ka na. Magugulat ka na lang. Preacher ka na. At isang araw, nasa gawain ka na. Wala na sa tabi mo ang pastor. Ako pa naman pagka sa ministry, wala akong bukang bibig, pastor. Pastor. Wala pong ganito. Pastor, ganito po. Pastor, ganyan po. At dumating ang time na wala na akong mapagtanungan. Pastor, nasan kayo? Layo na. Bakit? Yung sapatos niya, sapatos ko na rin. Ganun pala. Ganun pala ka. At hindi madali. Kung meron nga magte-take over dito bibigay ko Bakit? Hindi po madali. Kaya alam nyo na ang God's compassion with a great understanding na hindi lang tayo naligtas, kundi binigyan naman din tayo ng kaunawaan. Malawak na kaunawaan, no? Nang sa gayon ay mas lalo tayong maging productive, mas lalo tayong maging fruitful, mas lalo tayong maging kagamit-gamit. Amen? Amen. So, yan ang purpose ng Lord kung bakit nandyan po tayo, nandyan po kayo. No? Bakit? Yung compassion. God's compassion must be your compassion. No? God's passion must be your passion. So, number one, no?
So, God's compassion brings hope to you and me. And much more sa mga tao na ating matuturuan, no? Na yung habag na yon, habag ng Diyos ay ma-extend natin sa kanila, maituro natin sa kanila. Amen? Amen. So, how compassionate are we? Is it enough your compassion? Is it a human compassion? Or God's compassion? So, I pray na lahat tayo ay God's compassion must be your compassion. Amen? Amen. So, tayo pong lahat ay tumayo, tayo pong mananalangin. Let us pray to God. O dakilang Diyos, muli po kami nagpapasalamat sa oras pong ito na tunay nga po na sadyang napakabilis ng oras, Panginoon, na natapos ang pangangaral, Panginoon. But we pray